Magandang hapon mga kapatid. Ilagay po ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Paspasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Manatili pong nakatayo. Ngayon ay Biyernes, sa unang linggo sa karaniwang panahon. At ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang kampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang hari mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao. Kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sinabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karawahing pandigma, ang iba'y mangangabayo, at ang iba namay
lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba ay gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba ay itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karawahing pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ika-10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga lila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaig ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin namin ng hari ang mamamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob, pagkat pinili mo yaong hari namin. Kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumayo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pa? Wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na paralitiko sa tapat nadala ng 4 na tao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihulog at inihugos ang paralitiko nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, sinabi niya, anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo.
may nakaupo noong ilang eskriba at nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ang taong ng ganito ang taong ito? Kalapastananan sa Diyos iyan. Di ba't Diyos lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan? Halos ni Jesus ang kanyang isip, kaya sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang taong ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad na ang mga kasalanan mo, sabihin, tumindig ka, dalhin mo yung higaan at lumakad ka. Matutunayan ko sa inyo na diyan sa lupa, ang tao ay may kapangyarihan ang patawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakakita ng lahat. Siya'y pawang nanghihilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, sabi niya. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Palapakan at purihin natin ang Panginoon. Ayan. So, ngayon po tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil tinipo niya tayo bilang isang pamayanan, no? Palapakan po natin ulit ang Panginoon. Ngayon po mapapansin po natin, no, hindi lang tayo dito sa tagakawad ng Lourdes, kundi sinamahan po tayo ng ating kapitbahay mula sa Katipunan. Amen, no? Pumalapak mga taga-Katipunan. Pumalapak mula dito sa kawan ng Lourdes. Ayan. Dagdag po sa inyong pamilya ang pamayanan ng San Agustin. Kasi noong nakaraan po dati, ang inyong pamayanan ay doon po sa Santa Ana, di ba? Malayo pa. Ito kapitbahay niyo po. Kaya iisang pamayanan po ang kawan ng San Vicente, ng Saint Benedict, at ng Our Lady of Lourdes. Amen? Amen. Sabihin, hindi po kayo nag-iisa. Meron po kayong mga kapitbahay. Meron po kayong mga kasama sa pananampalataya at ang pamayanan ni San Agustin. Amen? Amen. Buhay na buhay po yung diwang yun, no? Na narinig po natin sa Ebanghelyo. Narinig po natin sa Ebanghelyo, napakadami daw tao na nagpunta sa bahay na kinaroroonan ni Jesus at wala na daw espasyo sa mga tao. No? Napakarami kahit sa harapan ng pintuan, napakadaming tao nagsisiksikan siguro sa dami ng gustong lumapit kay Jesus. No? Kaya, yung isang paralitiko na nais magpagaling kaya pumunta kay Jesus, tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan. No? At yung paralitikong iyon ay nakarating kay Jesus dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya po, napakahalaga ng itinuturo sa atin ng Ebanghelyo. Minsan sa buhay natin, darating sa punto natin na minsan nangangailangan tayo. Hindi natin kaya mag-isa. Di ba? Dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating pagiging tao, no? Minsan darating sa buhay natin na hindi natin kaya. Pero tandaan po natin, pinapadala ng Panginoon ang iba't ibang mga tao para tayo ay mapalapit sa Kanya. Amen? Amen. Kaya po, pinapadala ng Panginoon ang bawat isa upang lumalim ang ating pananampalataya. Ganon din dito, no, sa ating pamayanan, sa ating simbahan, hindi lang tayo nag-iisa. Tayo ay may mga kapwa mananampalataya. At iyan ay biyaya ng Diyos. Amen? Amen.
yung paralitiko, hindi lang siya, bago siya makatanggap ng biyaya, ng kagalingan mula sa Panginoon, natanggap na niya ang biyaya mula sa kanyang kaibigan. No? Sino dito ay may mga best friends? Malakpak. Diba? Sino dito walang kaibigan? Sabi mo, kawawa ka naman. Diba? Ang ating mga kaibigan ay pinapadala ng Diyos upang tayo ay mas maging mabuti. Pero kung yung mga kaibigan ninyo ay dinadala kayo sa kasamaan, pwede nyo nang iwanan. No? Dapat ang kaibigan ay nagdadala sa kabutihan. Kailangan ng kaibigan ay gumagawa ng paraan para dalhin ang isa't isa sa mabuti. Diba dun sa Ebanghelyo, wala nang makitang pwesto yung mga kaibigan para dalhin yung kaibigan nila. Ano ginawa? Binakbak yung taas, yung bubungan, upang ibaba yung kaibigan nila kay Jesus. Yan yung pananampalataya. Yan yung kaibigan na matapat. Yan yung kaibigan na nagmumula sa Diyos. Gumagawa ng paraan para tulungan ang kaibigan. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, sa ating mga kaibigan, tayo ba'y nagiging mabuti? O tayo nagiging paraan, dahilan, para mapalayo sila sa Diyos? O tayo tayo ba'y nagiging dahilan para ipalapit ang ating kaibigan sa kapwa? No? Sabi ni Jesus, magturingan tayo bilang magkakaibigan. Sa inyong pamayanan, sa inyong magkakapitbahay, magkakaibigan pa kayo. Doon sa street ninyo, tanongin nyo kayo, magkakaibigan pa kayo. O yung iba, hindi lang pinagtirhan ng adobo, magsinismis na. Ha? O kaya hindi lang pinansin, hindi lang pinautang. Sinismis na. Galit na. Ito po ang ating layunin. Bakit tayo mayroong kawan masas? Upang ilapit ang isa't isa sa Panginoon at tayong lahat na magkakapitbahay, magkakasama sa kawan at pamayanan ay magiging magkaibigan. No? Hindi magkakaibigan dahil may kape. No? Dahil nanlilibre. No? Magkakaibigan dahil sabi ng Panginoon, turingin natin ang isa't isa bilang mga kaibigan. Kaya ito po ang hamon sa atin ngayon, bilang pamayanan ni San Agustin, kasama ang kawan ng Lourdes, Benedict at San Vicente, tayo po ay magturingan bilang mga magkakaibigan. At bilang mga magkakaibigan, tayo po ay magtulungan upang tayo ay mas mapalapit sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, magkaibigan tayo. Dalhin natin ang isa't isa kay Kristo. Ito po ang ating mithiin at tayo lahat ay mas lumalim ang pananampalataya sa tulong ng ating kapwa, sa tulong ng kaibigan, at upang palalimin ang ating pananampalataya. Palapakan natin ang Panginoon. Magsitayin po ang lahat. Puno ng tiwalang tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo ating tutugon. Ama, buhayin po kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama,
pamimuli. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinahangad, kundi kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating mga yumaong kapatid naway magkaroon ng kaganapan ng buhay sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa katahimikan natin puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo aming muli. Ama namin nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin na iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa paghahain ng alay. Tanggapin ang alay na ito, mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Maraming bawat puso at pag-ibig mo. Ako'y mananalig, nagmamahal sa'yo. Thank you po. Nagbibigay lakas, kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaglaman at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito, ang iyong sambayanan ay iyong parapating na iyong kaunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin na iyong pagbigyan. Sa mga magitan ay sa Kristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin, taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat, at sa mga magitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap kahit na siya ay hindi naiba sa iyo. Minabuti niyang maging di naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idangal siya
at iyong itampok upang sa lahat kayo manguna. Ngayon nga'y lahat ang sa kanya nakikisa ay talaga magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel ay sisawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng bulhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang mga makakalhod at yung pong di makakalhod, ilagay po ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa umamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagdati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nilabad niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago pa hanggang tipan ng aking dugo, ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. At ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami masasalo-salo. Sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapaglag sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaring api mo'y simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa ni Mary Hubert, aming Obispo at Antan ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang silang maling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ay ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig, kasi ang kanyang kabiyang puso, isa ng mga apostol, San Andres, na aming patron at pintakasi at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas ng Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Papa sa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami na Diyos sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang laki ng araw ng pagpapahayag na ang tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Kordero ng Diyos, na nagais ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagais ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Manatili pong nakatayo, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang titig at sama-sama nating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong kaunlakan sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Panalangin mo kami. manatili po na kayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pangkinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong pinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Inaaniyahan po ang mga nagdiwang, mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ay yung buwan ng Enero para po sa pagbabasbas. Birthday, anniversary, wag lang monthsary. Hindi sila pa dumating. Po. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, buong puso kami nagpapasalamat sa biyaya ng buhay at pag-ibig. Inilig namin ang iyong pagkapala sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ni Juan. Ipagkaloob po sa kanila ang kalusugan, kapayapaan at kagalakan sa darating na taon. Naway lumago sila sa karunungan at grasya at laging maramdaman ang iyong paggabay sa kanilang buhay. Inihiling namin ito sa ngalan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang minamahal ko kapatid, binigay tayo ng Diyos sa isa't isa upang maging mga magkakapatid, magkakaibigan kay Kristo. Upang tayo mga magkakaibigan ay ilapit natin ang isa't isa sa Panginoon na tayo ay magtulungan upang lumalim ang ating pananampalataya. Amen? Amen! Tabahan natin ang Panginoon. Maraming pong pasalamat po sa kawan ng Our Lady of Lourdes. Palapakan po natin sila. Siyempre ang kamayanan ni San Agustin. Malaki po ang ating pamilya. May pamilya na dinadaanan ng eroplano. Ayan, isa ka na tayo. Okay, salamat po sa lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating misa. Umayo kayo taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Wait lang po sa mga taga-kawan ng Our Lady of Lourdes. Welcome na welcome po kayo tuwing Sunday Mass sa Katipunan. 5 o'clock, no? Kaya pwede na po kayong lumawit, no? Para mas malapit. No? Diyan po, mas malapit ang ating misa every Sunday, 5 p.m.
Amen? Amen! Awitin na po natin ang pangwakas. Sino maarang